Nagbibigay ng mas maangas na pormahan, sulit na gamit sa araw-araw at may kalidad na pangmatagalan. 5 motor na naman ang handang makipagsabayan sa mga sikat at nangungunang motor dito sa bansa. Gaya na lamang ng Honda ADV, Yamaha NMAX, Yamaha Aerox at marami pa. Nakamakailan lang inilunsad sa Philippine market para maging kasangga ng mga commuter sa syudad o di naman kaya best partner sa malalayong biyahe at kahit pa sa adventure ride. Ang motor na ginawa para maging isa sa matinding pangbato ng brand sa dumaraming automatic scooter na pwedeng magamit sa labas ng kalsada. Ang bagong dual sport adventure bike na sinamahan ng kaunting maxi scooter style. At yan ang alamin natin kasama ng kabuwang presyo nito. Pero bago yun, syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan pwede maklik ang subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update kita palagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Kymco Dink R150. Noong nakaraang taon ng isa sa naging break-in ng Kymco Motorcycle Philippines para tangkilikin ng maraming Pilipino na naghahanap ng medyo kakaibang mga motorsiklo at scooter na medyo nag-aalangan sa pormahan ng ilang mga Japanese brand at nasisiyahan sa mga makabagong uri ng mga motorsiklo na mula sa mga disenyo na kakaiba at nilalaman na may kalidad, naaasahan at may presyo na katamtaman lang. Ang Kymco brand ay patuloy na rin nakilala sa iba't ibang bansa sa Asia at sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Ang Taiwanese brand motorcycle manufacturer na ito ay nagpapakilala sa masa ng mga kakaibang motorsiklo na may lakas na handang sumabay sa mga Japanese at European brand, gaya ng Kymco KRB 180 scooter na sumikat sa pagiging malakas at pagkakaroon ng agresibong pormahan nito na para sa marami ay talagang may unique identity. Ngayon sa panibagong yugto ng brand sa motorcycle scooter world ay naglabas na naman ng kanilang isa pang pambatong motor na tinatawag na Kymco Dink R150. Isang adventure type na klase ng scooter na hindi makikita ng pagkakatulad sa ilang mga magiging kakompetensya nito malamang. Pagdating sa external, kakaiba kasi ang panlabas ng isang ito kung pagmamasdan. Parang palaban ang dating na parang naka-armored inspired ang frontal face design. Parang mga kawal na handang makipagsagupaan sa mga makakalaban noong unang panahon. O di naman kaya nahahawig sa itsura ng isang robot. Well, kayo na lang siguro ang bahalang humusga kung ano ang sa tingin nyong itsura nito. Bukod sa kakaibang design sa harap, ay naglalaman din ng isang ito ng mga makabagong teknolohiya sa pangkaligtasan at pangseguridad. Isa itong klase ng adventure bike na sinamahan ng mga modernong features at makabagong katangian kung ikukumpara sa maraming motorsiklo na gaya nito. Mula dito sa harap, makikita ang eye-shaped na LED type na mga headlamp nito, kasama ang mga turn signal lamp na parehong naka-LED na rin. Makikita mo rin ang mas mataas na windshield kung ikukumpara sa marami. Bagay na magugustuhan mo kasi hindi lamang ginawa para sa magandang aerodynamic nitong motor. Ito rin kasi ay may purpose para sa iyong kaligtasan, lalo na kung tumatakbo ka ng mas mabilis at may mga biglang tatalsik na debris o kahit anong maliliit na bagay ay mas sasangga mo nito at hindi direktang tatama sa iyo. Isa pa, binigyan din ito ng sapat na tulong para mahawi ang mga hangin na makakasalubong mo habang nagdadrive. Pagdating sa estilo naman ng pagkakadesign, ang bawat kulay na inilapat ay sadyang nababagay ang mga kombinasyon at may counting touch ng isang touring maxi scooter type. Meron kasi itong dalawang mahahabang side footboard na nagbibigay sa rider ng mas komportableng pagsakay dito, lalo na kung maibabiyahe sa malalayong lugar dahil binigyan ka ng pagkakataong i-relax ang paa mo dito habang nakataas sa upright position na pag-upo, kasama ang komportabling seat cushion at makapal na foam with two-tone ay hindi rin mananakit ang butt mo dito. Pagdating naman sa pagiging convenient, nilagyan din itong motor ng malawak na underseat storage na kayang lagyan ng ilang mga gamit at isang retractable hook para sa mga isasabit na kaya hanggang sa 3 kg na bigat, kasama ang isang USB port charging system na nakalagay naman sa packet nito. Dito ay pwede ka ring mag-charge ng iyong lobat na gadget at isang handlebar na maraming accessible switch function na makikita. Sinamahan ng notification, switch sa system ng instrument cluster, may kasamang built-in passing light switch at isang kill switch engine na rin na para naman sa emergency purpose
kung kinakailangan patayin ang makina nito. At syempre makikita rin ang isang premium na digital instrument panel nito na nagbibigay palalo ng highlights sa modelong ito, kasi mababasa ng maigi ang mga impormasyon na lumalabas dito, kabilang ang bilis, milyahe, konsumo, battery low, orasan at marami pa. At sa bandang likuran, meron itong sporty muffler at isang kakaibang ilaw na panlikod. Naka-LED type na rin ito kasama ng mga turn signal lamp nito, bagay na mas magbibigay palalo ng kaligtasan sa oras ng gabi. Sinamahan din ito ng mga reflector for additional visibility during night ride. Ang nagpapagana naman sa modelong ito ay ang nag-iisang 150 cubic centimeter na displacement capacity nito, na may kasamang single cylinder, 4-stroke, single overhead cam, 4 valves at naka-liquid cool type na cooling system. Meron itong fuel supply na injected at nakakonekta naman sa isang automatic transmission na CVT drive belt. Ang pinalakas na performance ay sa pamamagitan naman ng nagagawa ng mill nito na kaya mag-produce ng maximum output na 11.2 horsepower at 8,500 revolution per minute. At ang maximum torque naman nito ay nasa 13.2 Nm sa kada 6,500 RPM. Kaya ang average top speed din na nagagawa ng motorsiklong ito ay umabot ng 110 km/h. Hindi naman masama kasi mabilis na rin naman yan at makakasabay ka na. Meron din itong malalaking fuel tank capacity na kayang kargahan ng hanggang sa 10.7 liters na kung full tank ang ilalagay. Mapapakinabangan mo ito lalo na kung hilig mo ang mag long ride, o di naman kaya kung gusto mo ng hindi naaabala sa pagpapagas at kung wala kang makikita kaagad na gasoline station. Meron itong average fuel consumption na umabot ng 37 km per liter na kahit papano ay matipid na rin. Itong Kymco Dink 150 ay mayroon ding ignition system na keyless entry, dahil dito kahit papano ay mapapanatag ka na rin kasi hindi madaling paganahin, lalo na kung wala ang mismong transmitter key nito. Ibig sabihin, mas secured siya sa magtatangkang galawin o nakawin nito. Pagdating naman sa chassis and suspensions, meron itong magaang at matibay na chassis frame, sinamahan ng magagandang suspension na handang sumabak sa malulubak na kalye, sa mga lupain at sa mabubato. Naka-telescopic fork sa front at dalawang shock naman with coil spring ang sa rear. Meron itong mga brake system na magbibigay ng kaligtasan lalo na sa mga biglaang pagpapahinto. Ang front brake ay may wavy disc na klase na may 2-pot caliper piston, habang naka-single pot caliper piston naman ang rear brake nito, na sinusuportahan ng isang advanced safety features na tinatawag na ABS o anti-lock braking system. Sa harap at likod, ito ay nag-a-unlock sa mahigpit na kapit nitong brake kapag bigla mo itong nagamit, dahil dito ay maiwasan ang pagkadulas o pagkasemplang nitong motor sa mga biglaang pagpreno. Bukod pa dyan, meron din itong kasamang TCS o traction control system, dahil dito ay maiiwasan din ang pagkadulas kung maidadaan mo itong motor sa mga malulubak, matutubig na lugar o lupang kalsada. Meron din itong kasamang safety features pa na tinatawag naman na emergency brake warning light system, isang sistemang nagbibigay senyales sa mga nalalapit na mga biglaang pagkabangga para magamit ng mas mabilis ang brake system, lalo na kung may mga biglaang tatawid sa kalsada na hindi natin minsan napapansin sa mabilis nating takbo. Dahil sa emergency brake warning system ay mapapaalahanan tayo na mag-minor kung sakali mang magkakaroon ng ganitong klaseng senaryo. At pagdating naman sa mga gulong nito, meron itong makakapal na klase ng gulong na naka-tubeless at alloy na rin. Pwede itong pang off-road kaya kahit hindi mo na palitan pa aftermarket. Ang brand na inilagay dito ay Maxxis brand na tires. Meron itong kabuang sukat sa front na 120/70R13, habang ang rear tire size naman ito ay 130/70R13. Pagdating naman sa kabuuang sukat nitong motor, ang wheelbase size nitong motor ay nasa 1,374mm. May seating height ito na 783mm. Kayang upuan ng hanggang sa 5'4" ang height. May kabuuang bigat itong motor na nasa 148 kg.
Bagay na magagamit mo lalo na sa mga mabibilis o maluluwang na kalsada kasi hindi ka papalirin ng hangin na makakasalubong mo nito. Inilabas ito sa Philippine market noong nakaraang taon lamang at nagkakahalaga ng 152,900 pesos dito. QJ Fortress 160. Marahil isa ka rin sa nag-aabang sa pinakabagong update na Yamaha NMAX Turbo dito sa bansa na nagmula sa bansang Indonesia. Bago pa man tuluyang dumating ang motorsiklong ito, ay may bagong motorsiklo na naman tayo na talagang magugustuhan mga kaibigan. Isang bagong maxi scooter type na may 160cc ang capacity ng makina. Isang motor na mas magugustuhan mo raw kesa sa marami, hindi sa pagiging moderno ang katangian nito, kundi sa pagkakaroon ng kakaibang engine specs na magbibigay sa iyo ng sulit at katipiran sa pang-araw-araw na gamit. Ang bagong motor na nagmula sa QJ Motor, ang Fortress 160. Kung pagmamasdan ng external na appearance nito, ito ay may pagkakawig din talaga sa ilang mga brand competitor sa bansa gaya ng Honda PCX. Pero ang pangharap na itsura nito ay may sariling pagkakakilanlan. Nilagyan ng isang matalas at edgy type na aerodynamic na nakakabit sa buong body belt nito. Ang mga hugis ng fairings ay nakakaagaw ng atensyon kasi para itong isang malaking scooter type na klase na may average na 400 plus cc ang capacity. Pagdating sa harapang bahagi, itong motor ay mayroong pa V-shape type na klase ng disenyo. Medyo kamukha din pala ang itsura nito ng Yamaha X-Max kung ikukumpara. Pero mas matulis at mas matangos na parang may pointed nose ang disenyo nito. Maganda rin ang disenyo ng headlamp nito na naka-LED projector type na naklase. Meron din itong dalawang vertical line shape na dalawang signal light indicator sa itaas nito. Kaya asahan mo na magandang visibility sa gabi lalo na sa madidilim na kondisyon. Bukod pa dyan, binibigyan din ng motorsiklong ito ang pagiging maxi scooter type na klase sa pagkakaroon ng mas mataas na windscreen protector. Bukod sa nagbibigay ng magandang aerodynamic, pinapanatili rin ito ang magandang maneuverability na may maintain ang mas maayos na pagmamaneho sa oras na tumatakbo ng mas mabilis sa maluluwang na klase ng kalsada. Ang maxi scooter na ito ay sinamahan din ng naka-naked handlebar na klase ng gaya sa Honda PCX. Mas accessible ang katangian at mas maganda ang disenyo. Sinamahan pa ng mas malaking sukat ng TFT design instrument meter panel gauge. Napaka-futuristic na rin ito kasi meron na itong phone connectivity na kung saan may access din sa GPS tracking, color background at mas manonotify ka sa mga information signal indicator na lumalabas dito. Once na na-access na nito ang phone connectivity, ay maaari mo na rin makita dito ang SMS alert, messages o tawag na nanggagaling sa iyong telepono habang ikaw ay nagmamaneho. Kasamang ilang mga maintenance recommendation na makikita mo rin dito sa meter panel gauge, gaya ng tire pressure monitoring, periodic maintenance, engine check warning at marami pang iba. Mas mamomonitor na maigi at mas maaalagaan ng maayos itong motorsiklo sa pamamagitan ng mga bagay na yan. At bukod pa dyan, isa pa sa magandang features itong bagong motor sa kanyang TFT design instrument meter panel gauge. Once na na-access at na-connect na ang cellphone ay pwede mo rin itong mapanoodan ng mga video o pwede ka rin ditong mag-YouTube, Facebook at kung ano-ano pa. Kasama pa sa mga upgraded features nitong motor ay ang pagiging functionality kung saan maraming mga switch function na para sa mga related features gaya ng switch ng headlamp na may kasamang high and low beam, bypassing light switch, signal light indicator at navigator switch o remote ng kanyang instrument meter panel gauge para sa mga function nito. At ang isa pang maganda rito, may selector na rin ito para sa kanyang driving mode system. Sinamahan din itong motor ng built-in hazard lamp system na para sa mga visual sign o kaya naman mga emergency signal, lalo na kung ikaw ay bigla lang na manghihinto sa gilid ng kalsada. Ang motorsiklong ito pagdating naman sa kanyang ignition system, naka-smart keyless entry na rin ito na kung saan may kasamang anti-theft alarm at answer back key system. Medyo safe ang mga ganitong klaseng motor lalo na sa mga magtatangkang nakawin nito dahil hindi ito basta-basta mapapagana hanggat wala ang mismong transmitter key nito. At sa pagkakaroon nito ng dalawang driving mode system na tinatawag na standard mode at sport mode, na kung saan kapag na-activate mo ang sports mode nito ay magkakaroon ng additional torque at power. Ito siguro ang may totoong turbo power mga kaibigan kung magkataon man. Ang maxi scooter na ito ay sinamahan pa ng ilang mga convenient features gaya ng pagkakaroon nito ng USB port charging system na fast charging na kung saan nakalocate sa loob mismo ng console packet nito
para lagayan ng gadget. Meron din itong dalawang mahabang side step board na sinamahan na rin ng built-in rubber cover para anti-slip o hindi ka madulas habang nakatapak dito. Nakaka-relax dahil pwede kang mag-upright position at taas ang dalawang paa mo habang nagmamaneho, na kung saan mas nagiging komportable ang pagsakay. Itong bagong Maxi Scooter Fortress 160 mga kaibigan ay sinamahan din ng isang malaking fuel tank capacity na may kargang 8 liters ang full tank. Ayan itong kumonsumo ng mas matipid na paraan sa pamamagitan ng kakaibang makina na meron ito, sa pagkakaroon ng fuel consumption na 40 to 45 km per liter. Kaya hindi lamang sa city maging sa long ride ay talagang mapapakinabangan mo ng maigi. Ang ilan pang sistema na meron ito ay ang pagkakaroon din ng idling stop system o start and stop system sa makina, na kung saan pinapahintulutan nitong pansamantalang tumigil ang engine sa oras na nakahinto rin pansamantala ang motorsiklo sa traffic light. Ang kagandahan sa sistemang ito ay tumutulong siyang makadagdag sa pagtitipid nito kumonsumo ng fuel. Meron din itong kasamang side stand engine cut-off switch. Napapahinto nito ang takbo ng makina sa oras na ibaba ito. At ang nagpapagana sa motor ay ang makina nito na may makabagong features na sinamahan ng hybrid capability power. Sa Maxi Scooter na tumo pa lamang siguro ito makikita mga kaibigan. Sa pagkakaroon ng hybrid powertrain nito, binibigyan pansin ang kahalagahan ng fuel economy sa pamamagitan ng features na to. Paano mo masasabing gumagana ito sa motor? Kapag nabit ang 60 pataas na speed nito, ay automatic na nag-activate ang power assist na nagmula sa electrical power ng baterya papunta sa makina. Sa pagkakataong ito ay binabawasan ang pagsusunog ng gasolina sa loob ng makina na nagre-resulta sa mas matipid na paraan nito kumonsumo ng fuel. Kaya naman ang 45 km per liter na fuel consumption nito ay maaari pang madagdagan, lalo na kung sa highway at mas mabilis ang takbuhan. Bukod sa hybrid power sa makina, ito ay binubuo rin ng kabuuang detalye na 160 cubic centimeter displacement capacity, naka single cylinder, 4 stroke at may 4 valves sa engine. Meron itong liquid cool type na cooling system na mas nagpapalamig ng engine sa oras ng mga long ride trips at dragging. Sinamahan pa ito ng fuel supply system na injection at may malinis na emission kaya eco-friendly. Ang kabuuang detalye ng makina ay dinugtong sa automatic type na klase ng transmission na may variable gear shifting na kaya mag-produce ng maximum output na 12 kilowatts sa kada 8,500 revolution per minute at maximum torque na 15 Nm sa kada 6,500 revolution per minute. May average speed ang motor na nagagawa na umaabot ng 115 km per hour. Ang Maxi Scooter na ito ay marami pang amenity, gaya ng pagkakaroon ng isang malawak na underseat compartment storage, nakasyang full face na helmet. Sinamahan pa ito ng built-in grab bar o top box bracket na nakaabang para sa ilalagay mong kargamento dito. At isa pa, ang tail lamp nito ay naka-LED type na rin na klase. Kakaiba man ang estilo at pormahan nito ay mas makikita naman sa madidilim ng mga kasunod mo. Meron din itong magagandang klase ng suspension sa front and rear. Pagdating sa front, ito ay ginamitan ng upside down telescopic fork, habang dual shock with coil spring naman sa likuran na di-adjustable na rin. Ay adjust ang rear suspension depende sa road condition at sa bigat ng ikakarga mo dito para mas mapanatili ang magandang handling nito at mas ma-maintain ang stability, lalo na kung maidadaan mo sa malulubak. Meron din itong magagandang klaseng braking system sa front and rear na parehong mga naka-disc type na klase. Ang front nito ay naka-single disc na may dual piston caliper brake at mas malakas ang kapit, habang ang rear brake naman ay naka-single disc with single piston caliper brake. Ang mga gulong nito ay talagang makakapit din. Sinamahan ng malalagkit na klase ng tires na may kabuuang sukat sa front na 110 by 70 R14 habang 130 by 70 R30 naman sa likuran. Parehong mga naka-aluminum cast ang wheel at napakagandang mags na disenyo. Ang maganda pa rito, sinamahan pa ito ng safety features na anti-lock braking system na naka-dual channel. Merong ABS sa front at sa rear na kung saan nagbibigay dito ng maayos na paggamit ng preno sa oras ng mga emergency braking. Na-unlock nito ang mahigpit na kapit ng brake kapag bigla mo itong nagamit sa hindi inaasahang pagkakataon, para maiwasan ng pagkaskid o pagkadulas o kaya naman pagkasemplang sa mga biglaan. Bukod sa ABS na safety feature sa brake,
Sinamahan pa ito ng TCS o Traction Control System na para naman sa pagpapaandar sa mga off-road condition o sa mga biglaang pakurbada o kaya madudulas na kalsada. Meron itong sensor sa gulong na kung saan nasisense nito ang bawat ikot ng gulong sa harapan. Upang maiwasan ang overlap ng harapang gulong ay sinasabayan ng pag-ikot nito ng likurang gulong nito. At upang nang sa ganun ay maiwasan din ang pagkasemplang kapag may dadaan sa mga kalsadang hindi magaganda. Ang iba pang mga features nito, bukod sa napakagandang mga safety features, sinamahan pa ito ng mga side reflectors for additional visibility at isa na ring safety features nito. Meron pa itong passing light switch at hazard lamp na pangkaragdagang visibility sa gabi. Ang motorsiklong ito ay sobrang dami ng features mga kaibigan, kaya talagang magugustuhan ng kahit na sino sa atin. Meron itong kabuwang timbang na 138 kg at mabigat-bigat na rin. Bagay na bagay yan sa maluluwang na kalsada. Ang maxi scooter type na Fortress 160cc ay nagmula sa QJ Motor o tinatawag na Qinjiang Motorcycle Company na nagmula sa bansang China. Kaya naman ganun na lamang kalakas at ka-upgraded ang mga features na inilagay dito mga kaibigan. Isang maxi scooter na mula sa external design hanggang sa internal specs and features nito ay talagang mapapabilib ka na dahil panalo to sa ibang mga motorcycle scooter na narito sa bansa. Ang modelong ito ay may kasalukuyang presyo ngayon na kalalabas lang sa merkado ng Pilipinas. Nagkakahalaga ito ng 149,900 pesos. QJ ATR 160. Marami ng populasyon ng mga adventure scooter bike dito sa Pilipinas. Magmula nang inulunsad ang pinakaunang sumikat na dual sport scooter bike na Honda ADV ay nasundan na ng maraming kapareho ang modelong ito. Pagdating sa lineup segment ng adventure scooter o yung mga scooter bike na pwedeng magamit sa loob at labas ng kalsada. Kaya naman ngayong taon ay ito rin ang pinakamabiling klase ng scooter dito sa bansa. Hindi lang sa napakaangas na pormahan nito, pati na sa mga makabagong teknolohikal na katangian na dinadala nito. Kagaya na lamang ng panibagong motor na naman na dual sports bike na kararating lang, ang QJ ATR 160. Ito ay mula sa lahi ng mga maxi scooter na nilagyan ng kaunting sporty design at espesyal na kagamitan para maging ganap na isang off-roader. Kaya kung pagmamasdan ay para itong combination ng maxi scooter na pwedeng magamit bilang isang off-roader o sa mga lupain na klase ng kalsada. Ang ATR 160 ay isang versatile hybrid scooter na ginawa din para sa parehong urban commuting at light off-road adventure na may kasamang bagong antas na makina. Kaya naman kung isa ka sa mga nag-aasam ng may hybrid capability power na sasakyan, chance mo nang magkaroon nito sa motorsiklo pa lang. Kasi ang scooter na ito ay may hybrid sa engine na kung saan nagbo-boost ng power para palabasin ang tinatago pang enerhiya nitong upang mas lalong lumakas ang hatawan at magamit bilang isa ring matipid na klase ng motorsiklo. Ang ATR ay ang bagong pinakamagandang modelo ng brand na QJ Motorcycle na mas mura pa kung tutuusin sa ilang mga brand competitor. Pero ito ngayon ang masasabi mong pinakamagandang adventure bike scooter sa pagkakataong ito na makikilala mo. Sapagkat hindi lang sa pormahan nito na parang Yamaha T-Max na may halong ADV-like styling ang magugustuhan mo dito, kundi sa ilan pang mahalagang bagay na nakapaloob dito. Kagaya ng mga ilaw nito, meron itong projector type LED headlamp na nagbibigay ng maganda at balanseng liwanag sa gabi, na kung saan nai-a-adjust depende sa iyong pangangailangan. Sinamahan ito ng napakagandang daytime running light at mga turn signal light indicator, pawang mga naka-LED type na rin. Ang motor na ito pagdating sa side profile naman ay hawig ito ng Honda ADV talaga na may kaunting unique identity nga lang na makikita sa pamamagitan ng mga premium design na nakakabit sa buong body nito. Gaya na lamang ng pagkakaroon nito ng inverted front telescopic fork, kulay gold, malaking tailpipe silver muffler, dalawang pares ng gulong na may smoke wheel tires at isang kahangahangang TFT display instrument mirror panel gauge na may phone connectivity pa. Itong QJ ATR 160 ay nilagyan din ng mga safety at security features gaya na lamang ng pagkakaroon nito ng anti-lock braking system o ABS sa harap at likod na gulong. Isang sistema na nakatutulong para suportahan ang paggamit ng preno
during emergency braking o yung mga biglaang pagpipreno na kung saan nag-a-unlock sa maigpit na kapit ng brake at upang mapigilan na rin ang tsansa ng pagkasemplang sa mga biglaang pagpipreno. Sinamahan pa ito ng traction control system, isa pang safety features na mahalaga din para sa motor na to, lalo pat kabilang sa mga skill nito ay ang imaneho sa mga lupain, mababato, malulubak na kalsada ay yan napaka-eksakto lang din para magkaroon ng ganitong klaseng features na traction control system. Dahil sa safety features nito ay maalis ang pangamba ng rider na mawala sa balansyang pag-ikot ng gulong sa oras na maidat mababato, madudulas na klase ng kalsada. Sinamahan ito ng mga side reflector na nakakabit sa mismong front suspensions na pangkaragdagan din sa safety features nito para magbigay din dito ng additional na BCP at may kasama pa itong hazard lamp system na rin. Ito'y para magkaroon tayo ng visual sign sa oras na mga biglaang paghihinto sa gilid ng kalsada o pag may mga emergency tayong pupuntahan. Kasama pa sa mga safety and security features nitong motorsiklo ay ang pagkakaroon nito ng anti-theft alarm system at keyless na ignition system na kung saan ay lubos na mahihirapan ng mga carnappers o mga magnanakaw na magtatangkang pagganahin itong adventure scooter o galawin sa pinagpaparkan sa pamamagitan ng emergency alarm na tumutunog once na masagi at isang keyless na pumipigil sa pagpapaandar. Tiyak na secured at safety ang scooter bike na ito. Sinamahan pa ito ng iba pang mga features. Bukod sa mga naka-LED type na mga ilaw nito mula sa harap at likod, isang magandang combination lamp system na napaka-visible pa. At meron din itong high-tech na TFT instrument meter panel na kung saan pwede mong i-connect dito ang iyong cellphone gadget. Panood ng mga palabas gaya ng sa telebisyon ay magagawa mo rin sa pamamagitan nito. Kasama ang paglalaro na rin sa mga online games ay magagamit mo rin dito sa instrument meter panel gauge nito. Malawak ang accessibility at connectivity na kung saan pwede mo ring ma-monitor maging ang mga maintenance recommendation nito. Gaya na lamang ng tire pressure o dami ng hangin na kailangan mong ilagay sa gulong nito. Samang periodic maintenance, engine check warning at kung ano-ano pa. Nilagyan itong motor ng dalawang maliit na bulsa sa harap na may takip na lagayan ng maliliit na gamit, kasama ang kapirasong USB port charging system na makikita mo dito na may kasama pang Type-C connection socket at isang underseat compartment storage para sa anumang gamit at kasya dito ang full face na helmet. Ang lagayan ng gasolina nito ay nasa harapan na rin para mas madali ang access at walang hassle. May malapad din itong dual sport na upuan na eksakto para sa dalawang tao at may kasamang rear grab bar na pwedeng hawakan. Kasama sa iba pang bahagi ng detalye ng scooter bike na ito ay ang pagkakaroon nito ng mataas na windscreen protector na de-adjustable. Isang naked handlebar na nagbibigay dito ng mas malakas na appeal para tangkilikin din ng iba pang mga rider. Pagdating sa suspensions, meron itong mga naka-inverted telescopic fork suspensions sa front at dual shock absorber with coil spring at may kasama na ring sub-tank. Ang rear suspensions nito bukod pa dyan ay ito rin ay adjustable na. Sa oras na kinakailangan nating pababain, pataasin o di naman kaya palambutin. Dahil dito ay mas gumaganda ang bounce at laro ng mga suspensions nito. Sa oras na may adjust, depende sa kung ano ang pangangailangan nito. Pagkatapos niyan, ang front and rear naman na braking system nito ay parehong naka-disc type na klase. Naka-ventilated wavy disc na may 2-piston caliper. Kaya mas malakas ang kapit na sinamahan pa ng ABS. Habang naka-disc type din ang rear brake nito, may single piston caliper brake na may kasama ring ABS. Parehong binabalot ng makakapal na klase ng gulong na nakadisenyo din para sa mga off-road. At ang stock na wheel nito ay naka-spoke type na bumagay sa buong style at pagiging cruiser adventure nito. Ka-tubeless tires na rin itong motorsiklo at meron itong kabuwang sukat sa front na 110 by 80R14 habang 130 by 70R30 naman para sa rear tires. Bali itong motor pagdating naman sa kanyang makina, meron itong hybrid power sa engine na nagbibigay dito ng additional torque para sa malakas na arangkada
at para kahit papano ay tumipid na rin sa konsumo ng gasolina. Pinapagana ito ng 160 cubic centimeter na displacement capacity, naka single cylinder, 4-stroke, single overhead camshaft at naka 4 valves. Sa loob ng engine, may kasama itong bore stroke size na 58.5mm by 57.9mm at cooling system na liquid cooled type. Kasama ang automatic transmission type nito na naka CVT na nagpapalabas naman ng maximum output na 12 kilowatts o katumbas ng 16 horsepower sa kada 8,000 revolution per minute at 15 Nm ng torque naman sa kada 6,000 revolution per minute. Ang average na bilis nitong motor ay umaabot ng 120 km/h at sinamahan pa ng Euro 4 at fuel injected type sa fuel supply system nito. Kaya matipid din talagang kumonsumo. Meron itong fuel tank capacity na 8 liters at kumukonsumo ng 40 to 45 km per liter. Kaya kahit long ride ay sobrang mapapakinabangan mo ito. Bukod pa dyan ng ilan pang mga bahagi ng features nito ay mapapakinabangan mo rin sa pang-araw-araw gaya ng pagkakaroon nito ng side stand kill switch. Hindi mo mapapaandar ang motor once na nakababa ang side stand nito at may kasama na ring pass switch. Itong QJ ATR 160 model mga kaibigan ay kalalabas lamang sa merkado. Halos kamukha at kasing laki lamang din ito ng Honda ADV na may kabuwang seating height na 77 cm. Ang wheelbase size nito ay nasa 132.5 cm at may kabuwang taas na 199 cm. May lapad dito na 75.5 cm at kabuwang haba na 121 cm. Meron din itong additional safety features para sa brake lever na tinatawag na park brake na di-adjustable. Available ang 4 na kulay sa modelong ito, gaya ng black, silver, gray at red color nito. Ang kasalukuyang presyo nito ay umaabot ng hanggang sa 159,900 pesos lamang. Marami pang mga features na mapapakinabangan mo sa modelong ito na siguradong matutuklasan mo kapag bumili ka na nitong QJ ATR 160cc model. SYM Husky 150. Isang Honda ADV sa pinakamagandang klase ng dual sport adventure bike scooter dito sa bansa. Kung naghahanap ka ng isang practical maaasahang motor, matipid kumonsumo at napakagandang klase ng estilo, tiyak na may re-recommend sa'yo ng karamihan ay ang Honda ADV. Ngunit sa pagkakataong ito, mukhang may sinabi ang kalalabas lang din na bagong klase ay isang dual sport adventure bike din na scooter na pagdating sa fuel, kaya ng Honda ADV ito ay matipid rin kumonsumo. Maraming modernong gamit at improved reliabilities. Magandang quality pati ang performance level ay siguradong magugustuhan mo. Kamakailan lang ay inilabas na sa Philippine market ang bagong scooter na ito ng SYM para sa kanilang pambato sa segment ng dual sport adventure type motorcycle scooter dito sa bansa. Isa ito sa pinakapopular ding motorsiklo sa bansang Taiwan na ngayon ay nasa Pilipinas na. Ang matagal nang hinihintay na modelo ng karamihang Pilipino ay makikilala na natin sa pagkakataong ito. Ang SYM Husky 150 2024 model. Mula sa external na disenyo nito, naagawang pansin ng karamihan dahil sa pagkakaroon ng mala Honda ADV-like styling na klase ng itsura. Dinadala ng isang mahabang front windshield protector, naked handlebar, dalawang eye-shaped LED headlamp at muscular built garnish fairings na nakabalot sa body nito. Meron itong unique identity pagdating sa quality. Medyo matibay talaga ang mga gawang Taiwanese brand na kung ikukumpara sa mga Japanese, kung minsan ay nakakaangat pa. Ang itsura nito ay walang katulad. Ibinasiman ang kategorya nito sa isang dual sport adventure bike scooter pagdating sa pagkakaroon nito ng mga advanced safety and security features, bilang na din ang pagiging convenient, komportable at maporma na klase. Motor na ito ay nilagyan ng dalawang klase ng gulong na nakadisenyo para sa mga lupain. Mga naka-tubeless ito at may kabuuang sukat na 120 by 70 R13 sa front at 130 by 70 R30 naman para sa rear. Meron itong malaking klaseng disc brake na kung saan ay bibigyan ka dito ng mas malakas na kapit ng pagpipreno, lalo na sa mga emergency braking. Ang sarap nito ay may sukat na 260mm single disc type at pa-wavy ang disenyo.
Habang sa likod naman ay may sukat na 223mm ordinary disc type. Binibigyan ng mga rider at bag ride ng pangkaragdagang kaligtasan sa oras na gagamit ng preno. Lalo pat nilagyan din ito ng dual channel ABS sensor o anti-lock braking system sa magkabilaang gulong para mas makontrol ang malakas na preno sa mga hindi inaasahang pagkakataon at upang maiwasan na rin ang pagkadulas ng mga gulong nito. Ang bawat suspensions nitong motor ay matitibay na rin. Nilagyan ng mga reliable suspensions kahit saan mo man maidaan sa malulubak o sa mga lupain. Gaya ng front suspensions nito na naka-telescopic fork at may kasama na ring rubber boot para hindi mapasukan ng anumang dumi kung maidadaan man natin sa mapuputik. At ang sa rear suspension naman ay nilagyan ng isang single-sided shock absorber na may kasama na ring coil spring at single swing arm. Ito ay nakadisenyo para mas mapaganda ang stability at ang handling, lalo kung isasabak mo ito sa off-roading. At bukod pa dyan, sinama na rin itong motor ng isang TCS o tinatawag na traction control system. Magbibigay sa motor ng mas magandang control at balanse ng maneuver at upang mabawasan ang anumang pagka-slide o pag-skid ng mga gulong nito. At mapanatili na rin ang maayos na stability. Isa pa, sobrang tatag at tibay ng mga features na yan na magagamit mo talaga sa off-road mga kaibigan. Kung ikukumpara natin sa karamihan, parang ito pa lamang ata ang magugustuhan mo kung sa presyo nito, mas mura pa nga kung tutuusin sa karamihan. Pagdating naman sa ilan pang detalye mga kaibigan, ang windscreen protector nito ay mas mataas din talaga kung ihahambing sa iba. Ginagawa nitong mas maganda ang aerodynamic at mas pinapanatili na rin ang safety lalo na sa mga makakasalubong na hangin. Nai-adjust ito depende sa pangangailangan natin. Isa pa, meron din itong magagandang klase ng mga ilaw na mga naka-LED type na rin. Kasama dito ang mga turn signal light indicator nito, ang dalawang magkapares na parang projector type headlamp nito na naka-LED na rin at may kasamang daytime running light. At ang tail lamp din nito na may sariling disenyo. Binibigyan tayong mga rider ng mas maliwanag at mas magandang visibility lalo na sa madidilim. At isa pa, built-in na rin sa modelong ito ang hazard lamp system kaya hindi mo na kailangan magpakabit aftermarket. Isang visual na paalala para sa mga kasabay mo kapag may emergency kang gagawin sa gilid ng kalsada o hindi naman kaya ay nagmamadali ka. Sobrang high-tech na rin na mga features nitong adventure scooter pagdating sa ignition system dahil nilagyan na rin ito ng advanced features na keyless entry sa ignition system. Hindi na hassle ang pagpapagana sa motor at mas pinapalakas din ito ang security system upang makaiwas sa mga pagkarnap o mapagana ng kahit na sinong magtatangka dito. Meron din itong isang USB port charging system. Ang maganda dito ay fast charging na rin daw ito. Ang adventure bike scooter na ito ay nilagyan din ng maliliit na bulsa sa harapan para paglagyan ng maliliit na gamit. Kasama ang underseat compartment storage nito na para naman sa helmet o iba pang mga gamit. Itong bagong adventure scooter ay nilagyan din ng isang malaking fuel tank capacity mga kaibigan. Kung sa long ride lang ang pag-uusapan, tiyak na mapagkakatiwalaan sapagkat meron itong tangke na kayang kargahan ng 15 litro ng gasolina. At kung pag-uusapan naman natin ang konsumo, sabi ng ilang may-ari na nito, ay kayang umubos ng 1 litro sa loob ng 40 kilometro na layo ng tinakbo. At ano ang nagpapagana sa motor? Ang SYM Husky ay pinapagana ng isang 150 cubic centimeter displacement capacity na naka-single cylinder per stroke at may 4 valves ang makina. Wala ka rin po problemahin sa cooling system dahil naka-liquid cooled na rin ito. Kaya ang pagpapalamig sa makina nitong motor ay mas madali na lang din. Meron itong compression ratio na 11.2:1 at bore and stroke size na 57.4mm by 57.8mm. Ang mill nito ay ipinari sa isang CVT type na transmission na gumagamit ng isang V-valve na nagpuproduce naman ng maximum output na 10.8 kilowatts o 14.5 horsepower sa kada 8,000 revolution per minute at 14.5 Nm ng torque naman sa kada 6,000 revolution per minute.
Ang bilis nito ay umaabot ng 110 km/h. Meron itong fuel supply system na electronic fuel injected type. Tumutulong din para mas mapatipid ang kain ng fuel. At isang ignition na TCI. Pagdating naman sa kabuuang sukat, mayroon itong seating height na 78.5 cm. At ang kabuuang haba naman itong motor ay nasa 198 cm. Meron itong lapad kasama na ang handle na 78 cm at ang ground clearance size naman nito ay umaabot ng 11.2 cm. Matagal nang hinihintay sa merkado ng Pilipinas ang pagdating nitong motorsiklo dahil ito ang papantay sa mga specs and features na meron sa Honda ADV. Nagkakahalaga ang presyo nito ng 152,900 pesos dito sa bansa. Facon Slick 150. Hindi may pagkakailang pagkakahawig ng disenyo nito sa isang sikat na maxi scooter sa bansa na Yamaha NMAX. Ang FKM Slick 150 ay isa sa mga kabibiliban mo dahil sa mga katangian nito na para sa marami ay mukhang mamahali na rin. Kung naghahanap ka ng mas affordable at mapormang motorsiklong scooter, ito ang isa sa mai-offer ko sa iyo. Isa sa mga entry ng brand na para sa kanilang maxi scooter segment dito sa bansa. Naglalaman ng maraming makabagong teknolohikal na katangian gaya ng pagiging komportable, convenient, fuel efficient at maaasahang performance nito sa kalsada. Ang motor na ito ay gawa ng Facon Motors na siyang ibinibida ng brand para maging kasangga ng mga commuter na nahihirapan sa araw-araw na pagsakay sa pampasaherong transportasyon. Meron itong kalakip na magagandang klase ng features bukod sa maporma nitong estilo at kakaibang disenyo. Gaya ng NMAX, meron din itong isang malapad na upuan. Isa sa magugustuhan mo dito kung bakit? Dahil para itong isang platform ng sopa na kahit matagal kang nakaupo ay hindi mangangalay ang bat mo dito. Ang itsura nito sa unang tingin ay akalaing kapatid ng Yamaha NMAX ang dating dahil sa malapad na frontal face at may pagka-bulky na body figure. Binabalutan ng makakapal na garnish at pairings at kapansin-pansin sa bawat gilid ang matatalas na edges at mild curve na hugis kasamang ilang pang aspeto gaya ng malaking sporty muffler. Ang maxi scooter na ito, bagamat kawig ng Yamaha NMAX ay ibahin mo rin daw sa marami. Meron itong isang mataas na windscreen protector na siyang panakip natin sa oras na tumatakbo ang motor ng mas mabilis sa maluluwag na highway para mahawi ang anumang hangin na direktang tumatama sa rider. At sa ibaba ang parang naka-letter C shape na inverted headlamp nito na LED type na klase na mayroong equally divided sa 8 lamps na nakapaloob dito. 2 sa low beam at 6 naman para sa high beam para mas mag-stand out ang liwanag na nagbibigay ng kakaibang feel at liwanag sa gabi. At meron din itong mga LED type na turn signal light indicator sa ibaba para ma-visualize ng mga kasabayan o mga makakasalubong kung saang direksyon ka pupunta. Isa pa, nilagyan din ito ng hazard lamp system para sa visual na pagpapaalala din lalo na kung bigla kang hihinto sa gilid ng kalsada o di naman kaya kung nagmamadali ka. At pati na rin ang tail lamp nito ay mga naka-LED type na. Ang isa pang maganda sa modelong ito, di gaya ng ibang maxi scooter ay nilagyan din ito ng isang flat front footboard. Isang convenient features na kung saan pwede mo ditong ilagay ang anumang gamit o bagahe na mapagkakasya mo dito. Additional space na rin lalo na kung gagamitin mo ito sa pagdi-deliver. Ilagyan na rin ito sa pillion seat ng rear grab bar para talian ng mga gamit o di naman kaya hawakan ang mga pasahero o angkas natin. Pwede ka na rin maglagay ng top box dito kasi nakadesenyo na rin para kapitan ito. Meron din itong console pocket o bulsa sa harapan na lagayan ng maliliit na gamit. At ang handle nito ang magpapabilib na rin sa marami kasi naiiba rin ang isang ito. Ilagyan ng isang handlebar na naka-naked na parang sa Honda PCX naman. At 2 high mounted na mga side mirror na hugis dahon. Meron din itong malawak na underseat storage para sa ibang mga gamit, lalo na sa mga importanteng gamit. Kasya dito ang helmet, kapote at gloves. Bukod sa mga yan, ang advanced features ay hindi rin pinalagpas ng isang ito.
sa pagkakaroon ng isang USB port charging system o saksakan ng cord o charger ng mga cellphone. Nilagyan din ito ng keyless ignition system. Mas madaling paganahin basta hawak mo lamang ang transmitter key nito. At isa sa advantage pa ng keyless entry ay mas secured ito sa mga magtatangkang nakawin nito. Built-in na rin sa motor na ito ang anti-theft alarm system para sa mga pangkaragdagang security sense nitong motorsiklo. Ang makina nitong motor ay nilagyan ng 150 cubic centimeter na displacement capacity para kahit may kalakihan ay siguradong kakayanin. At may kalakasan na rin. Meron itong single cylinder, naka 4-stroke, single overhead cam at naka 4 valves engine. Ang cooling system nito ay advanced na rin dahil nilagyan ng liquid cooled type na klase. Electronically fuel injected type naman sa fuel supply system na siyang tumutulong sa pagtitipid nitong kumonsumo ng fuel. At speaking sa fuel, may kalakihan ng fuel tank capacity nito na kayang kargahan ng 9.2 liters na full tank. Kaya nitong umubos ng 1 litro sa loob ng 40 kilometro na layo. Kaya hindi lamang sa city ride mo ito mapapakinabangan ng mainam, pati sa mga long ride ay siguradong magandang pakisamahan. At batay na rin sa manufacturer nito, ang lakas ng modelong ito ay walang kapares dahil yan sa nagagawa ng makina nito na kayang maglabas ng malakas na maximum output level. Ang mill nito ay ipinares sa isang automatic na transmission type na CVT at gumagawa ng 12.1 kilowatts o di naman kaya 16.2 horsepower sa kada 8,000 RPM at maximum torque na 14.6 Nm sa kada 6,500 revolution per minute. Na kung ikukumpara sa Yamaha NMAX at TCX ay mas malakas nga ang isang ito. Sa katunayan nga, kaya nitong gumawa ng average top speed na 120 to 125 km per hour, batay na rin sa mga nakagamit na. Pagdating naman sa safety measure, nilagyan ito ng makakapit na braking system sa front and rear. Parehong mga naka-disc type sa harap at likod na may dual piston caliper brake sa front at meron namang itong single caliper piston para sa rear. At ang parehong brakes nito ay gumagamit ng advanced na teknolohiya na tinatawag na single channel BCS o tinatawag na brake control system. Isang safety features na nakatuon para sa mas kontroladong pagpipreno. Mas ma-enhance ang kapit ng brake lalo na sa mga biglaang paghinto. Medyo may pagkakatulad ito sa ABS o tinatawag na anti-lock braking system at iisa lang din ang purpose. Ligtas na makapagpreno ang rider sa oras ng mga biglaan o emergency braking. Hindi madudulas o ma-out of balance o ride. At bukod pa dyan, nilagyan din ito ng matitibay na suspension sa front and rear. Gaya ng naka-telescopic fork sa front at double shock with coil spring naman sa rear. Nagbibigay sa motor na ito ng magandang balanse ng pagmamaneuver, lalo na kung may dadaan mo ito sa malulubak na kalsada, biglang mga pakurbada at mababato at malulubak na klase. Kabilang din sa mga nagpapanatili sa maayos nitong pag-andar sa loob ng kalsada ay ang makakapit na mga gulong nito sa harap at likod. Ay sukat ito na 100 by 80R14 sa front at 120 by 70R40 naman para sa rear. Naka-tubeless tires at alloy na mags na rin. At pagdating naman sa dimension, ang overall na haba nito ay may sukat na 186 cm at lapad na 82 cm. Ang taas nito ay nasa 82 cm din at may ground clearance size na 14 cm. Ang sitting height nitong motor ay nasa 76 cm. Tumitimbang naman ang kabuuang bigat na itong motor ng 150 kg. May wheelbase size na 132.2 cm at bagay na bagay pang long ride kung gugustuhin. Bukod sa napaka-komportabling gamitin ay talagang malayo ang mararating sa fuel tank capacity nito na may 9.2 liters. Itong FKM Sleek 150 ay gawang Fecon Motors na originally Singaporean brand pero nakabase sa bansang China. Karamihan sa mga gawang China ay matitibay na rin naman at kung minsan pa nga ay advance pa sa mga Japanese brand kung tutusin.
Meron na rito mga available na spare parts at madali lang ding hanapan dahil hindi naman nalalayo ang ibang mga klase ng pyesa nito sa ibang mga brand. Ang maxi scooter na ito ay nagkakahalaga ngayon sa Philippine market ng 123,000 pesos lamang. Kaya kung namamahalan ka sa ilang mga Japanese brand na motorsiklo, baka pwede mo nang pagtiyagaan ang isang ito.